Amen. So, purihin po ang Panginoon. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Okay, so matatapos na po ang taon ng 2024. At sa loob ng maraming mga taon ng ating pangangaral sa pagtuturo ng salita ng Diyos, kumusta na po kayo? Kumusta na po ang inyong pakikinig sa salita ng Panginoon? Meron po bang sagabal sa inyong pakikinig? Pag tuwing kayo ba'y nakikinig, meron ba kayong nararamdaman sa puso ninyo ng resistance? Or malayang-malayang nakakapasok at nakapagkatrabaho ang salita ng Diyos sa inyong puso? Nasaan po kayo roon, mga kapatid? Meron bang progress? Lumalago ba ang salita ng Diyos sa ating puso? So ngayon, sa umaga pong ito ay isang mahalagang parable ang ating pag-uusapan sapagkat ito po ay tungkol sa totoong kalalagayan ng puso ng mga tao. This is all about the hearts of men. So ang parable na to ay nire-reveal kung papaano ang salita ng Diyos ay nagkatrabaho sa puso ng mga believers at namumunga yung salita. Pero bakit kaya sa iba hindi namumunga? So ito po yung parable at napakahalaga po na para maintindihan natin ito. Sabi po sa may talata, "And he spoke many things to them in parables, saying, Behold, the sower went out to sow, and as he sowed, some seeds fell beside the road, and birds came and ate them up. Others fell on the rocky places, where they did not have much soil, and immediately they sprang up, because they had no depth of soil. But when the sun had risen, they were scorched, and because he had no root, they withered away. And others fell among the thorns, and the thorns came up and choked them out. And others fell on the good soil and yielded a crop, some 100-fold, some 60, and some 30. He who has an ear, let him hear." Alam niyo po ba, madalas natin, kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia, madalas ninyong ma-encounter yung salita na yan. Ang may pandinig ay makinig. Sa Book of Revelation, many times you will encounter that. Why? Sino ba dito sa atin may pandinig? Napapakinggan nyo ba talaga ang salita ng Diyos? Pumapasok ba talaga yung salita ng Diyos sa inyo? Or pagkarinig ninyo, andyan lang, umuo ka, pag-uwi mo, walang effect sa'yo. Ibig sabihin, wala kang pandinig. Hindi mo naintindihan in the first place yung mensahe ng banal na Espiritu sa'yo. Kaya mahalaga ito. Ina-address sa atin dito, makinig ang may pandinig sapagkat hindi lahat ay may pandinig. At mamaya, titignan natin, paano nga ba tayo nakakapakinig? So hindi natin pinag-uusapan dito yung tenga. Lahat ng tao may tenga. Bagamat may mga ilan na bingi physically, ang pinag-uusapan natin dito ay kung yung open ba ang iyong spiritual ears sa salita ng Panginoon. Open ba ang iyong mata? Nakikita mo ba yung kaharian ng Diyos? Nakikita mo ba yung treasures ng Kingdom of God? These are very important questions na iponder natin sa ating mga puso. Okay. So, gaya po na sa may parable, ay inahayag sa atin yung 4 na uri ng
soil. At ito po ay kumakatawan sa 4 na uri ng puso ng tao. Una, yung binhi, it is the Word of God. It is the Word of the Kingdom. Okay? Ano yung nangyayari sa Word of God once na ito ay napakinggan ng tao? At ang ating Panginoong Hesus mismo, kinategorize niya ang puso ng mga tao in 4 different categories. At habang ating pinag-aaralan ito, mga kapatid, tignan niyo po kung nasasaan kayo dito. Una, ang puso ng tao ay hinarintulad sa tabing daanan, yung lupa sa tabing daanan. Noong unang panahon, wala pang asfalto, wala pang concrete paveway, lupa lang yan na impacted. So, yun yung unang-unang description ng puso ng tao na nakapakinig. Katulad siya ng lupa sa tabing daanan. Pangalawa, ay ipinakita doon yung ang lupa ay tulad ng sa may batuhan na may kakaunting lupa pero the rest ng ilalim ng soil is puro bato. Pangatlo, ay yung thorny soil. Maganda yung lupa, walang bato, pero makinik, madawag. Sinakal niya yung salita ng Diyos nung tumubo. Pang-apat, ay yung tinatawag na good soil. Of course, definitely, lahat kayo, iisipin niyo sa inyong sarili, ako yung good soil. O mamaya, makikita po natin yan. Okay. So dito po sa mga parables na ito, ay makikita natin kung ano ang nangyayari sa salita ng Diyos matapos itong maipahayag sa iba't ibang uri ng puso ng tao. Kaya nga, ang tanong ko sa inyo kanina, may pandinig ba kayo? Malaya po bang nakakapasok sa inyong puso ang salita ng Diyos? Nakakapagtrabaho ba ang Espiritu Santo sa inyong mga puso? O may sagabal? Okay. So, dito po, bakit po unique itong parable of the sower? Napakaraming parables. There are 39 parables ng ating Panginoong Yesus. Ito ay napaka-unique na parable. Actually, this is the very first parable na sinabi ng Panginoon. Why is it unique? Sapagkat dito po sa may parables na ito ay ni-reveal yung pinaka-greatest mysteries of all. What is that? What is that mystery? The human heart. Walang nakakakita sa puso ng tao. Ang tao, magaling siyang magtago ng kanyang puso. Pwedeng nakaharap mo siya, nakangiti siya. Maaaring sinasabi niya, okay siya sa Panginoon. Pero tanging ang Diyos ang nakakita ng totoo. Amen? Ang Diyos ang nakakita ng totoong kalalagayan ng bawat nakikinig sa salita ng Diyos. Okay. So, kaya nga, napaka-importante nito, no? Kaya nga, sa pamamagitan ng parable na ito, God allow us to see deeper through the eyes of God. Very deceiving. Totoo nga ba na sa lahat ng mga churches ay merong bukas ang puso at tainga? Kahapon, nilunsad yung Jesus Reigns, ang dami-daming dumalo. Sino talaga doon ang bukas ang puso at ang tainga? Minsan tayo, nadadaya tayo because of the numbers. We were impressed. Uy, ang daming dumalong. Akala natin by numbers. Nalala ko nung panahon ng Panginoong Yesus sa may John chapter 2, sa latter part ng John chapter 2. Ang daming sumusunod kay Jesus. Sa tingin nyo ba na-impress si Jesus sa numbers ng sumusunod sa Kanya? No. Ang sabi nga ng Panginoong Yesus, He did not entrust Himself to them because He knows what is in man. Hindi na kinakailangan magpatotoo
yun, sa kanya may magkwento pa kung ano yung taong ito, nababasa niya ang puso ng lahat ng tao. Amen? Kaya nga, ito pong parable na to, in short, is the unveiling of the human heart sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, every time na ang Word of God ay naipipreach sa mga tao, ay nahahayag kung ikaw ay talagang sa Panginoon o hindi. Kaya nga, pinaliwanag ng Panginoon in verse 10, sabi niya, nagtanong yung mga alagad niya, kasi this is the very first parable. Nagtanong yung mga alagad niya, Lord, bakit ka nagtuturo about parable? Why not magturo ka in a plain language na madaling maintindihan? Kasi ang parable kasi parang kwento na nakikita natin sa normal sa ating paligid, pero ang significance niya is all about the kingdom of God. Who are the true heirs of the kingdom of God? Papaano ang tao papasok sa kaharian ng Panginoon? Yan ang parable of God. It's all about the kingdom of God. So ngayon, why do you speak to them in parables? A very significant question. And then, sinagot sila ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, to you, it has been granted. Ano ang pagkakaintindi niyo sa salitang granted? Ang granted ba ay naturally na meron ka na nun? Or something bestowed upon you? Yes. Ibig sabihin, ang pagkaunawa sa salita ng Panginoon, ang pagkaunawa sa kanyang mga parables is not by human intellect. Hindi porque ikaw ay may pinag-aralan ka, mataas ang pinag-aralan mo, meron kang PhD, meron kang ganito, ay maintindihan mo na ang salita ng Panginoon? No. Naalala ninyo si Mendoza, isa sa magagaling na mga lawyer nung Arab trial. Si Enrile, nag-aral sa Harvard University. Pareha silang nag-confess. Nag-aral kami, ang taas ng pinag-aralan nila sa law. But pagdating sa may Bible, hindi nila yan maintindihan. Amen po ba? And why, even yung pinaka-poorest man, uneducated man, naiintindihan niya ang Biblia. Why? Because it is through the revelation of the Holy Spirit. Hindi ito patalinuhan. To you, it has been granted to know the mysteries of the kingdom of heaven. But to them, anong sabi ng Panginoon? It has not been granted. Who decide? Sino yung nag-decide na mag-reveal at hindi mag-reveal? Tayo ba? Si God. It is the Holy Spirit who decided. Kanino niya kaya ini-reveal? May favoritism ba kay God? Of course no. Di ba? To the redeemed. To the elect. Doon niya ni-reveal yung kanyang mga salita. Pero sa mga unbeliever, those who oppose the truth, hindi niya kailanman i-reveal yan. Amen? At ito po yung isa pang napaka-importante na passage, itong verse 12 na ito. And verse 16. At makikita nyo rin to sa ibang mga parable. Whoever has, to him more shall be given. Yung, kung ikaw daw ay meron ka ng kaunting pagkaunawa, at dahil ikaw, yung heart mo, is very receptive sa salita ng Panginoon, bibigyan ka pa ng mas marami. And he will have an abundance. But whoever does not have, even what he has shall be taken away from him. Wow. Nakakatakot, hindi po ba?
Yan po ay katotohanang dineclare ng ating Panginoong Hesus mismo. Ang ating Panginoong mismo ang nagsasalita rito. Tignan niyo yung mga tao. Tignan niyo yung ibang mga nai-invite niyo rito. Pupunta naman sila, yes, umaayos sila, pero pag uwi nila wala silang naintindihan. Why? Pero bakit yung ibang naiintindihan? Hindi naman pataasan ng edukasyon dito ang pinag-uusapan. Kaya nga importante mga kapatid, sa interpretation ng lahat ng salita ng Diyos, especially the parable, is the Holy Spirit. The work of the Holy Spirit. Sapagkat ang Holy Spirit ang nagbubukas ng ating paningin. Ang Holy Spirit ang nagbubukas ng ating tainga upang tayo ay makapakinig. Ang tao, barren siya by nature. He can do nothing. He is dead without the Spirit of God. Yung mga pinagkalooban ng banal na Espiritu, sila lang ang merong appreciation sa kingdom of God. And the rest of the people, ano yan? Anong kabuluhan sa akin yan? Anong silbi sa akin? May mahihita ba ako dyan? Ganyan. Why? Isa lang sa manifestation yun na wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Ngayon, bago tayo magpatuloy, tanungin ko po kayo. Kayo po ba ay may interes sa salita ng Diyos? O ang salita ng Diyos ay pastime nyo lang? Kung may time lang kayo, dadalo kayo. Actually, daming ganyang attitude. Kung kailan lang siya nagdisgrasya, kailangan niya ang Panginoon. Di ba? Kung hindi pa lumindol, kung hindi pa nagkaroon ng super typhoon, hindi pa yung tatawag sa Diyos, hindi niya kailangan ng Diyos. Kailangan niya lang ang Diyos pag napilayan na siya. Maraming ganyang attitude. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, this is very important because seryoso ang pinag-uusapan dito. May pitak ba sa inyong puso ang salita ng Diyos? May pitak ba sa inyong puso ang kanyang kaharian? Blessed are your ears because they see, and your ears because they hear. Mapalad ka. Iyan ay patunay na sumasa iyo ang Espiritu ng Panginoon. Alam nyo, ang taong Spirit-filled, kahit hindi mo yan ayain, pupunta yan. Hindi ba kayo nagkakaroon ng ganong pagkakataon? Kahirap tawagin sa gawain ng Diyos. Kahirap tawagin sa mga pagtitipon, sa pagdalo. Problema yung pagdalo. Kung may time lang siya, pupunta siya. What an ugly behavior in the presence of God. Ang taong nakakita, pupunta at pupunta siya kahit walang nag-i-invite sa kanya kasi yung Holy Spirit binuksan yung mata niya, nakikita niya yung treasure ng Kingdom of God. Treasure yung words na napapakinggan niya. Treasure. It is more than gold and silver. It is more than the world could offer. Yan ang kingdom of God. But to some, di na nakikita na ganun kayaman, ka-rich ang kingdom of God. Ang nakikita niyang riches ay yung mundo. Yung pera ng mundong ito. Nakakalungkot. Kaya mga kapatid, I admonish you, huwag niyong sasayangin ang pagkakahirang sa inyo ng Panginoon. Be serious about your faith. Amen? Kaya nga tatandaan ninyo, ang parable is designed to hide yung truth and at the same time to reveal yung truth doon sa mga hinirang ng Panginoon. It is in a form of judgment. Merong judgment na nangyayari, akala mo para pag nireject mo lang ang salita ng Panginoon, binaliwala mo lang yung kaharian niya, akala mo parang wala lang dating sa iyo. No, kasama ka sa judgment. Mabubulag ka.
yung kakaunting nasa sayo, kukunin pa ng Panginoon. Kasi walang halaga sa'yo yung salita na naipahayag sa'yo. Sa may isang parable nga, sa may wedding banquet, yung upuan sana na para sa mga invited ay ibibigay ng Diyos sa mga uninvited. What? Amen? Be serious about your faith. It is a judicial judgment. Ang kakaunti ay kukunan pa, pero ang marami ay bibigyan pa ng mas marami at siya'y mananagana. Hindi nyo napapansin yung iba. Bakit sila nananagana? Tuwang-tuwa sila, in love sila sa words of God. Inaabangan nila, nagre-rejoice ang puso nila. Pero bakit sa iba? Parang nanood ng sine. Parang nanood lang, para lang akong singer. Isang galing kumanta ni Pastor Jess ng preaching. Yes, it was written in Jeremiah. Sabi ni God yan kay Jeremiah, Jeremiah, ang tulad mo sa mga taong ito ay para kang isang magaling na mang-aawit. Naaaliw sila sa ganda ng preaching. Pero pagka-uwi, wala itong dating sa kanila. Walang impact. Why? Because they did not understand. Kaya nga ang tanong dito, kapatid, nasaan kayo? Nasaan kayo sa apat na soil na ito? Anong uri ng puso mo? Ako sa how I wished, ako bilang pastor, na lahat kayo ay nasa may fourth category. Kaso hindi po ganun yun eh. Hindi po ganun yun. It is the way you behave. It is the way how you value the words of God in your lives. Amen? So, tatandaan po ninyo, ang blessedness ng ating mga paningin ay tumutukoy sa grace ng Diyos that He sent us the Holy Spirit and regenerated us in order for us to see and to hear. Ino-open niya ang tenga natin, binubuksan niya ang paningin natin, yung puso natin, nape-perceive natin yung katotohanan. It is the work of the Holy Spirit. Kaya nga pag wala ito sa inyo, kapatid, isa lang po yan na malinaw na indikasyon. Wala sa inyo ang Holy Spirit. Amen. How I wish. Ako, gusto ko sana lahat kayo, no? Kaya lang hindi. Hindi ko alam. I, myself, personally, I do not know you. Kayo ang nakakilala ng inyong mga sarili before God. You know yourself better. Amen? Ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng divine enablement to understand. Siya'y nagkikwiken sa atin upang tayo ay tumalima, tumugon sa gospel. It is not religiosity. Amen? At pinagpatuloy ng Panginoon, therefore I speak to them in parables because while seeing, they do not see. While hearing, they do not hear. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, kayo na, kumusta po? May pandinig po ba kayo? Napapakinggan nyo ba talaga ang salita ng Panginoon? Malayang-malaya po bang pumapasok ang salita ng Panginoon sa inyo? May impact po ba sa inyong buhay ang kanyang mga salita? Nor do they understand. In their case, the prophecy of Isaiah is being fulfilled. It says, while you keep on hearing, but will not understand, you will keep on seeing, but will not perceive. For the heart of these people has become dull, kalyado, calloused. With their ears, they scarcely hear.
and they have closed their eyes. Kakalungkot, hindi po ba? Otherwise, they would see with their eyes, hear with their ears, and understand with their heart, and return, and I would heal them. Amen. Nais ng Panginoon. Gusto natin lahat. Kaso, it depends upon the hearts of the listener. Tignan niyo po yung verse nito sa Matthew 11. Kanino inihahayag ng Diyos ang kanyang salita? Sinabi niya rito sa may 11, verse 25 to 26, At that time, Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise. Sino yung wise na tinutukoy dito? Yung ang tingin niya sa sarili niya, matalino siya. Ang tingin niya sa sarili niya, smart siya. Ang tingin niya sa sarili niya, mas alam niya yung tama. Yan yung mga wise of this world. Tignan ninyo, yung mga unbeliever, the way they comment, hindi mo totoo yan, mga ganito yan. Eh, bakit ganito ba? Kaya sila pa yung malakas ang loob na mag-question. Sila pa yung, ki-question pa nila yung validity ng Word of God. Isipin nyo kung gaano ka-deprave yung mind nila. You have hidden these things from the wise and the intelligent. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ang daming taong matatalino sa mundo. Ang daming magagaling. Ang daming mga tao nasa authority, ang tataas ng posisyon. Bakit hindi nila maintindihan yung plain language ng salita ng Diyos? Why? And have revealed them to ano kanino? Infant. Sino yung ibig sabihin ba yung baby? No. Tayo yun. Ang puso is very tender sa Panginoon. Yung mga puso is very receptive sa Diyos. To the humble, to the contrite in spirit. Doon niya nire-reveal. Sa mga taong may takot sa Kanya, sa mga taong may pagpapahalaga sa Kanyang mga salita. Amen. Tingnan niyo yung salita na to. Yes, Father, for this way was well-pleasing in your sight. At ito'y kinakalugdan ng Panginoon. A reversal. Minsan tayo, nadideceive tayo porke akala nyo intellectual yung tao, porke akala nyo ang tao, takas ng pinag-aralan, may kapasidad na siya na maintindihan sa salita ng Panginoon. No, hindi po ganun yan. Marami sa atin dito walang mga pinag-aralan. Marami sa atin dito mabababa ng pinag-aralan. And yet, very receptive sa words of God. But to this one, I will look, sabi ng Panginoon. To him who is humble and contrite in his spirit and who trembles at his word. Tanungin niyo po yan sa inyong sarili, mga kapatid. Nasa sa inyo ba yung katangiang iyan? Do you tremble before the word of God? Think about this, kapatid. To them, it was revealed. To them, it was granted. Sa iba, it was not granted. Now, let's proceed to the parable proper. Unahin natin yung una, the wayside soil. Wayside soil. So, hear then the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand them. Bakit kaya hindi niya maintindihan? Kaya ngayon tanong ko sa inyo kanina bakit kaya hindi niya naintindihan sa salita ng Panginoon? Apat na klaseng tao, apat na klaseng puso. Napakinggan naman nilang lahat. Yung iba naintindihan, yung iba hindi. Why? Bakit hindi maintindihan? O mamaya, makikita po natin yung totoong reason. Behind. Bakit
hindi naiintindihan, even yung the wisest man here on earth, the most educated man on earth, hindi niya maintindihan ang salita ng Panginoon. Why? At ang sabi rito, ang kanyang puso ay katulad sa tabing daanan. Alam niyo ba yung lupa sa tabing daanan? Of course, wala pang concrete noon. Wala pang asfalto noon. Lupa lang talaga. Napapanood naman sa inyo yung mga early movies noon. Compacted yung lupa sa tabing daanan. Ang Bliss dati, ganyan ang lupa dito. Dito sa may kalsada. Compacted. Pwede ka ba magtanim dyan sa may compacted na soil? Hindi. Kaya nga, pag nagtatanim ka, binubungkal pa eh. Kasi yung ibabaw niyan, parang steel. Parang concrete yung ibabaw niyan. Kasi natatapak-tapakan niya ng mga tao. So, ganyan exactly, dinescribe ng Panginoon ang puso ng isang taong unbeliever. Mabigat na problema ang unbeliever. It doesn't necessary na ikaw ay isa kang kriminal o isa kang magnanakaw, isa kang notorious na gangster o ikaw ay gang lord. Hindi po yun. As simple as na meron kang unbelief sa puso mo. That is the most dangerous sin na maghuhulog sa iyo sa apoy ng impyerno. Unbelief. Nung panahon ng Panginoong Yesus, ang daming religious people. He was surrounded by religious people. Puro unbeliever. And they all go to hell. Akala nyo ba, porke religious people, pupunta na ng langit yan? Nagkakamali po kayo. It is unbelief. A serious problem of man. Ang puso niya, exactly dinescribe sa ganyan. Now the parable is this. The seed is the word of God, and those beside the road are those who have heard. Then the devil comes and takes away the word from their heart, so that they will not believe and be saved. So, siyempre, si Satan, he will take the opportunity. Aakyawin niya, total you rejected the Word of God. Aakyawin niya yung Word of God para wag ka nang maniwala. Wag ka nang magkaroon ng pagkakataon pang baka balikan mo pa yun one day. Amen? And another verse sa Mark chapter 4, the sower sowed the Word, and these are the ones who are beside the road where the Word is sown, and when they hear, immediately Satan comes and takes away the Word which had been sown in them. Yan ang isang katotohanan na nangyayari nang hindi natin nakikita. Kaya nga mystery. Sino nakakita sa puso ng tao? Matagal na kaming preacher, ang dami ng tao nakapakinig ng salita ng Panginoon. Sino kaya doon ang mga puso na tulad nito? Kayo po ba mga kapatid ay merong ganito? Na merong, tatandaan ninyo, ang taong unbeliever. Kahit ang ganda ng explanation mo, kahit na talagang very solid ang mga evidence mo, he will never come to understanding. He will never come to understanding. He will always reject what you says about the Word of God. That is unbelief. No amount of explanation could satisfy yung kanyang unbelief. Kaya yung mga taong they insist na okay lang yung LGBT, no amount of words could convince them that it is wrong. Naalala niyo yung Isaiah 44 about the idols? Sinabi doon, pinaliwanag doon sa may Isaiah 44, yung foolishness ng sumasamba sa idols. In the end, alam niyo ba, sa end ng talatang iyon, sa expose ng Panginoon, alam niyo ba sinabi ng Panginoon? At hindi siya papayag na ang Diyos-Diyos ang hawak-hawak niya ay hindi Diyos. There's no room for God for unbelief.
Amen. Ganyan kaseryoso ang unbelief. It doesn't necessary na ikaw ay murderer ka or ano. Actually, marami pa nga mga murderer eh. Marami pang mga notorious na mga gangster eh. Nung nakapakinig ng gospel, na-convert eh. Pero yung taong may unbelief, diretso sa impyerno yan. It is a serious sin. Amen pa ba? Kasi ang puso ng mga yan is calloused, hardened, unreceptive, insensitive, and they are not willing to come to Jesus. They are not willing. Kahit na anong ganda ng paliwanag mo, they are not willing. Nakita, ang dami ko ng taong nakita na witness na may ganyang uri ng puso. Hindi nagpe-penetrate ang Word of God. Hindi nagpe-penetrate. Mapalad kayo, kapatid, kung ang salita ng Diyos ay pumapasok sa inyong puso. Mapalad kayo kung nako-convict pa ang inyong puso. Ang laki pa ng pag-asa ninyo. Amen. Nagagalit po ba kayo sa preaching ko? Heavy po ba masyado? Sabi nga ni Jesus sa may John chapter 8, kausap niya yung mga yung mga Pharisees. Ang kausap niya ay mga religious people, mga scribes, Sadducees, mga religious groups. Sabi ni Jesus, nagtuturo si Jesus a very plain language. Ang sabi niya, why do you not understand what I am saying? Ang problema ba rito dahil sila ay walang mga pinag-aralan? No, mga educated yung taong yan. Kaya't ang tanong ng Panginoong Yesus, why do you not understand? It is because you cannot hear my word. That's the reality. You cannot hear my word because there's no room in your heart for the words of God. That's the true issue. And if I speak the truth to you, why do you not believe me? He who is of God hears the word of God. Ang linaw pa ba ng mga kapatid? Ang sino mang sa Panginoon ay makikinig sa salita ng Diyos. Ang hindi sa Panginoon, ma-o-offend siya sa salita ng Diyos. Amen po ba? Are you offended? Are you offended? Do you love the words of God? Gaano man kasakit ang kanyang katotohanan. Ang sa Panginoon, makikinig yan. Why? Kasi sinabi yan sa scriptures, my sheep hears my voice. Baliktarin ninyo, ang hindi ko tupa ay hindi makikinig sa aking mga salita. As simple as that. For this reason, you do not hear them because you are not of God. Wow! Talagang dinirekta na ng Panginoong Yesus. Alam niyo ba kung anong kasunod pa na verse nito? Sasabihin ko na sa inyo, basahin niyo na lang pag-uwi ninyo. Sabihin ko na lang sa inyo kung ano yung kasunod nito. Kaya ang reason, hindi niyo mapakinggan ang aking mga salita sapagkat hindi kayo sa Diyos. Ang tatay ninyo ay si Satanas. Yan ang karugtong na verse niyan. Amen. I pray na hindi niyo tatay si Satan. Kung may puwang ang salita ng Diyos sa inyo, ibig sabihin, si God nga ang inyong tatay. Amen po ba? Ang sakit magsalita ng Panginoon, hindi po ba? Amen po ba? Tignan ninyo yung iba pa mga passages sa mga encounter ng Panginoong Yesus. Mabigat yung unbelief eh. Bigat na kasalanan niyan, unbelief. Sabi nga ng Panginoong Yesus, and He sent out His slaves to call those who had been invited to the wedding feast, and they were unwilling to come. Isa yan sa mga palatandaan ng mga unbeliever.
Kahit na imbitahan mo sila, they are not willing. They always give their excuses. Hindi pa ba ganyan totoong nangyayari? Why? Kasi hindi na nakikita ang kingdom of God as a treasure. Sapagkat ang reason nun, hindi talaga nila tatay si God. That's the reason. Mapalad kayo, sabi ko sa inyo mga kapatid kung may pitak sa inyong puso ang salita ng Panginoon, gaano man ito kasakit. You humble, you tremble before the words of God. Amen po ba? Dito sa ICC, mabibigat ng mga preaching dito, and yet, nandito pa rin kayo. Yan ay isang patunay na kayo ay sa Panginoon. Amen po ba? And then, sa may Matthew 23, sabi ng Panginoong Yesus, Jerusalem, Jerusalem, ito po yung mga final words niya. Who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together, the way a hen gathers her chicks under her wings, and you were unwilling. They are not willing. Alam niyo ba sino ang nagbigay sa inyo ng willingness na pumunta rito na makinig? It is the Holy Spirit. That's the difference. Diyan mo makikita ang taong may Espiritu Santo at walang Espiritu Santo. May willingness siya. Amen? Naalala ko nga ang Panginoong Yesus, heavy yung sa John chapter 6, yung discourse. Napaka-heavy ng preaching ng Panginoong Yesus. Biruin mo yung mga tao na gusto siyang gawing hari, at the end of the story, tinalikuran nila si Jesus. Sabi nila who can accept this teaching? Sabing ganon. And they began to turn their back from the Lord. And then, ang naiwan na lang yung mga alagad ni Jesus. Binalingan ni Jesus yung kanyang mga alagad. Kayo, hindi nyo rin ba ako iiwan? Tinanong pa sila ng Panginoong Jesus, Grabe! Sabi ng mga nila Peter, Lord, saan pa kami pupunta? You have the Word of God. So nakita ninyo, yan ang katangian ng mga tao na may pitak sa puso nilang salita ng Diyos. They love the Word of God because they are the sheep of the Lord Jesus Christ. And then finally, sa John chapter 5, you search the Scriptures because you think that in them you have eternal life. It is this that testifies about me, and you are unwilling to come to me so that you may have life. Ang daming tao na gusto niya ang Bible, gusto niyang pulutan ng Bible, laging pinag-uusapan ng Bible, kahit sa mga lasingan pinag-uusapan ng Bible. Pero tawagin mo sa gawain ng Panginoon. Hindi, sila mas alam pa nila ang Bible kaysa dito. Amen po ba? Ang daming taong ganyan. Ang gagaling sa inuman, pinag-uusapan ng Bible. Dapat nga, invited ko maging preach yun Gagaling. Pati nga problema ng Pilipinas, kaya nilang isolve sa inuman. Ganyan katatalino yung mga lasenggo. Ganyan sila ka-smart. Kaya nga sabi rito sa may Jeremiah chapter 6, to whom shall I speak and give warning that they may hear? Behold, their ears are closed. And they cannot listen. Why? Sarado nga Kaya nga no amount of words, no amount of explanation. You cannot convince them. Sarado Behold, the word of the Lord has become a reproach to them, and they have no delight in it. Baliktarin ninyo, sino ang nalulugod sa salita ng Panginoon? That is the children of God. Sila yung merong taglay nilang Espiritu Santo. Okay? So let's proceed to the next parable. And the one whom seed has sown on the rocky places, this is the man who hears the word and immediately receives it with joy. Yet he has no firm root in himself,
but is only temporary. And when the affliction or as persecution arises because of the word, immediately he falls away. And then sa may Luke chapter 8, those on the rocky soil are those who, when they hear, receive the word with joy. Nakita nyo, with joy. May positive result. May positive response. Tayo, minsan pag may na-invite tayo, umiyak na Uy, akala mo na born again na Di ba? Kasi ang ganda ba naman ng music nakakayak talaga yung pag-play ng music Naiyak. Uy, born again siya. Ganyan tayo kag-gullible. Porque umiyak lang, iyakan ba ang patunay na ikaw ay papasok sa karya ng Diyos? Hindi ba dapat ang Word of God, yung pagpasok ng Word of God sa puso ng tao? Ang Word of God ang nagkokos na maborn again ng tao, hindi yung iyakan. Sa marami mga churches, iyan ang pinapauso nila. Diyan sila nag-invest. Sa mga kantahan, kailangan may iyakan. Yung mga song leader, kailangan magaling, magpaiyak. Bakit ang mga song leader ba? Holy Spirit ba sila? Buti na lang walang Holy Spirit dito na song leader. Amen. Hindi natin trabaho, hindi trabaho ng music na paiyakin kayo. It is the work of the Holy Spirit. Once you see the holiness of God, and once you see yung grievousness ng iyong kasalanan, iiyak ka talaga. Nangyari sa akin yan Nasa public place ako, bigla akong naiyak. Nakita ko yung ginawa ng Diyos na pagliligtas sa akin, kung gaano karumi ang aking pagkatao. Walang pinipiling lugar yan, kasi it is the work of the Holy Spirit. He receives it with joy and have no firm root, while they believe for a while, and in time of temptation, they fall away. Kasi kita niyo naman yung lupa sa rocky soil. May kaunting lupa lang. Okay, magkakaroon siya ng opportunity para mag-germinate, hindi po ba? Tututubo yung kanyang itutubo yung kanyang mga tiny roots. At uusbong siya. Magpapakita siya ng kaunting mga leaves. Pero hanggang doon lang. Dahil insufficient yung soil, insufficient yung moisture na kailangan niya, then here comes the sun. Hindi niya na-survive na. Alam niyo ba mga kapatid, ang mga pinag-uusapan natin dito ay yung mga dumarating sa buhay ng tao na mga problema. Ano yung naging problema? When affliction, persecution arises because of the word, part ng ating calling ang sufferings. Hindi pinapangako ng Bible na pag ikaw ay naging born again, uunlad na buhay mo. Walang promise na ganyan. Walang promise na kapag ikaw ay naging born again, ay wala ka ng problema sa buhay. Wala pong ganon. Kasi alam nyo ba, once upon a time, naging rampant na teachings yan. Ginagamit yan pang-welcome, pang-attract sa mga tao. Pag kayo, lumapit kayo sa Panginoon, at lahat ng inyong mga sakit karamdaman mawawala na. Oo. Wala pong ganyan. Hindi po totoo yan. Marami sa mga Bible, mga man of God, may nagkakasakit sila. And they died because of sickness and diseases. Si Paul nga, merong thorn in the flesh. How many times na pinag-pray niya kay God, hindi tinanggal ng Panginoon? Ang sagot lang sa kanya ng Diyos, my grace is sufficient for you. Amen. Part ng ating calling ang sufferings. Ang tawag sa may sufferings na yan ay sharing the sufferings of Christ. Marami mga Christian ganyan. They want yung mundo na walang sufferings, walang pain, walang ganito. Maganda, pero mangyayari pa yan sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Sa reversal ng lahat ng curses na created ng ating kasalanan. Mawawala ang lahat ng iyan. Pero sa ngayon, mag-i-endure tayo. Ang totoong anak ng Diyos na tumanggap ng Espiritu Santo,
kasama sa trabaho ng banal na Espiritu ay yung bigyan tayo ng karunungan kung paano mo haharapin ang mga problema sa buhay. Kasama sa trabaho ng Holy Spirit ay yung bigyan ka ng lakas na mapagtagumpayan mo ang mga ordeal sa buhay. Part iyan ng ating calling. Amen po ba? So itong taong ito, nakikita ninyo, no, may positive response, pero it does not constitute salvation. Okay? Tatandaan ninyo ito. Whatever born is of God overcomes the world. Why? Because of the Holy Spirit in Him. Ma-overcome natin. In reality, marami rin naman tayong failure. Nung una, di ba para lang tayong bata eh. Alam niyo ba yung baby? Katulad yung anak nila, Brother Dex, no? Yung baby, nag-aaral pa lang magsalita, maraming fall. Hanggang sa ma-perfect niya yung paglakad, hanggang sa mag-mature siya. Amen? So, ganun din tayo sa walk natin as Christian. Marami rin tayong pagbagsak hanggang sa tayo ay maging mature man, maging strong to overcome all the problems that comes our way through the help and grace of the God, through the power of the Holy Spirit. And this is the victory that has overcome the world. What? Our faith. Ang faith na tinanggap natin is not natural thing. It comes from God. It is God's gift. Yung faith na yan, it overcomes. Amen po ba? It overcomes. Lahat ng mga obstacles dito, ipe-perfect tayo ng Panginoon. Kukumpletohin niya yung trabaho niya sa atin hanggang doon sa pagbabalik niya. Yan ang hope ng mga Christians. Hindi pa tayo perfect sa ngayon, pero kukumpletohin niya ng Panginoon through the power of the Holy Spirit that resides in us. Yung work na yan. He will complete it. And who is the one who overcomes the world? He who believes in that Jesus is the Son of God. As long as you believe in the Lord Jesus Christ, you will overcome the world. Amen? Actually, alam niyo ba, merong isang kanta na ang ganda-ganda ng lyrics na we are fighting a battle that has already won. Actually, yung mga battles na lang natin ay tapos na yan eh. Pinaparanas lang sa atin ng Panginoon na paano tayo tumayo sa faith, paano natin i-resist ang devil, i-resist ang mga temptation, but the battle has already won ng Panginoong Yesus. Okay. Ang tawag dyan ay divine preservation. Pine-preserve tayo ng Panginoon sa mga fiercest trials na dumarating sa buhay natin. Merong divine enablement na sinusupply ang Panginoon sa atin. Ang daming kapatid na mga cancer. They died in war. Persecutions. They were burnt alive. And yet, they rejoice in the Lord. Paano niya na-overcome yung mga situations na yon? Through the power of the Holy Spirit. Amen? Ano man ang pagdadaanan natin sa may buhay na to, tumingin kayo sa tagumpay ni Jesucristo. Amen? Tumingin kayo and you will overcome. Like our Lord Jesus Christ. Tuturuan niya tayo na tapakan din sa ulo si Satan. Tuturuan niya rin tayo. As long as you fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. Pero yung unbeliever, pag may mga persecution, may mga problema na, ayaw na nila. They will go away. Amen? Yun ay patunay lamang na talagang hindi sila sa Panginoon. For since Christ has suffered in the flesh, arm yourselves also with the same purpose. Because he who has suffered in the flesh has sinned from sin, so as to live the rest of the time in the flesh, no longer for the lust of men, but for the will of God. Okay? Tatandaan ninyo, the pretender will be exposed in the days of trials. In the day of trials and tribulations, makikita yung mga counterfeit Christians.
It will reveal their true standing before God. Kaya may purpose din yung mga trials, mga kapatid. Hindi lamang para dumaan ka sa may pagsubok, hindi lang ganun yon. Hindi lamang to suffer. Kung hindi, may ina-accomplish ang Panginoon, nakikita na ikaw nga ay talagang sa Kanya. Talagang nakikita kung nasa sayo ang Holy Spirit. For you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow His steps. Okay? So, tatandaan po natin, no temptation has overtaken you, but such as is common to man. Lahat tayo, dadaan sa mga persecution, sa mga temptations, sa mga trials, sa mga ordeals, lahat tayo. Walang exempted. And God is faithful. Yan yung maganda eh. Sa kalagitnaan ba ng mga problema, nakikita mo ba si God? Nakikita mo ba yung faithful God? Even in times of sicknesses and diseases, nakikita mo ba si God na faithful? This is a very important question. For God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation will provide a way of escape so that you will be able to endure it. Sino magbibigay sa iyo ng lakas to endure it? Si God. Through the Holy Spirit. Okay. So, pangatlo, the thorny soil. And the one whom the seed has sown among the thorns, this is the man who hears the word, and the worry of the world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and it becomes unfruitful. So nakita nyo, no? Tatlong klaseng puso na to na nakita natin, tatlong klaseng soil. Yung una sa wayside, yung ikalawa sa may mabato, yung pangatlo sa may thorny places. Pare-parehas na hindi naging successful ang Word of God. Pare-parehas na hindi namunga ng kaligtasan ang Word of God. Okay? And in Luke, ang ganda ng kanya explanation dito, the seed which fell among the thorns, these are the ones who have heard like us. Napakinggan din nila. And they go on their way and they are choked with worries. Yan, common yan sa mga babae. Madaling magpanik. Worries of life. Riches and pleasures of this life, and bring no fruit to maturity. Ibig sabihin, nagpakita na siya ng sign ng fruit pero hindi na nahinog yung bunga. So mga kapatid, ito po ay isang uri-uli ng isang Kristiyano na pretender. Gusto niya sa Panginoon, pero gusto niya rin sa pleasures ng mundong ito. Ito yung mga tao na they want both worlds. They want both worlds. Kaya lang sabi ng Panginoong Yesus, you cannot serve two masters. You cannot serve God and Mammon at the same time. Because if you do so, you will love the other and hate the other. Sinabi na ng Panginoon yung principle. Sinabi na ng Panginoon reality. Pero may marami pa rin mga Kristiyano na they try na i-mix yung mga bagay na to. Ang tawag dito is syncretism. Alam niyo ba yung syncretism? Mixture. Parang fruit salad mixture. Ito yung fruit salad faith. Pinaghahalo-halo mo. But the demand of the Lord is a pure loyalty. Money of this world must be your servant. Amen. Huwag mong gagawing master ang mammon. The unrighteous mammon. Do not make it yours master. Si Jesus lang ang Panginoon dapat. He must be the Lord over your possessions. Okay? So, ito po yung isang tatandaan po natin, ang Panginoon must be the Lord over everything in our lives. There is a cost in following Jesus.
Amen? There's a cost. Bagamat ang salvation is free, freely given to us, but there is a cost. May dinidemand ang Panginoon. Ano yung cost na yan? If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. Taking up the cross it represents sufferings in the flesh. That is part of our calling. And follow the voice of the Lord. Follow His word. Obey. Walk in His words. Pero ang unang-unang dinidemand ng Panginoon ay i-deny mo ang sarili mo. That is the major obstacles sa pagpasok sa karya ng Panginoon. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeit his soul? Bakit kaya, ang daming teachings ng Panginoon about money, possessions, wealth, riches. Bakit kaya ang dami? Tignan ninyo kung kayo may concordance. Tignan ninyo yung mga words about faith. Tignan niyo sa concordance, around 50 verses about faith. And then, about prayer, tumingin ka, mga around 500 din verses, makikita niyo. Pero pagdating sa money, possessions, riches, wealth, 2,000 verses. Why? Bakit kaya? Tingin nyo. Bakit napakaraming instructions about possessions? The problem is the heart. Out of 39 parables ng Panginoong Yesus, less than half ay patungkol sa possessions. Why is that so? Why? Kasi ang daling makapture yung puso natin ng idolatry. Ina-idol natin ng possession. Totoo yan. Amen pa ba? Kaya nga ang tanong dito, what will it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? Ano ang sagot dyan? Meron bang sagot dyan? Sa tanong na yan ng Panginoong Yesus? Ma-forfeit mo yung soul mo? Yes, yumaman ka ng yumaman dito. Mga kapatid, wag nawa ang maging objective natin sa may buhay na to, yung accumulation of wealth. That is a very dangerous path. Ang prosperity ay nanggagaling sa Panginoon. Pero mag-ingat kayo na wag niyan makakapture ang heart ninyo. Mag-ingat kayo na wag magiging idol ng inyong puso ang possession. Ingat kayo. Sinabi na ng Panginoon yan. Okay? Or what will a man give in exchange of his soul? That's the most hardest question na ibinigay ng Panginoon sa atin. Amen? So, iwan ko na lang sa inyo yan na verse. That is a very popular verse. And then, punta na po tayo sa last, soil. And the one to whom seed has sown on the good soil, this is the man who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and brings forth, some 100-fold, some 60, and some 30. And the explanation in Luke chapter 8, but the seed in the good soil these are the ones who have heard the word in an honest and good heart, and hold it fast, and bear fruit with perseverance. Wow! Alam nyo ba, nung ako ay hindi pa ako gaanong sanay sa pag-aaral sa salita ng Panginoon, ang common, pag kayo ay reader ng Bible, akalain mo ikaw kagad dyan eh. Hoy, ako yung good soil.
Hindi ako yung una, sa wayside, sa rocky soil, o sa thorny soil. Ay, ako yan. Meron ba sa atin ang good soil? Pakitaas po ang kamay. Yung naturally, talagang you have a good heart. Alam niyo ba ang testimony ng Bible? There's none good, not even one. The heart of man is the most deceitful part ng buhay ng tao. Dinideceive tayo na ang tingin mo sa sarili mo ay good, where in fact you are not good. Okay? So, mga kapatid, yun po isa sa isa sa mga matitinding kabulagan ngayon. Ang tao kasi makikita niyo yung mga tao, he believes, even yung mga unbeliever, he is a good person. Yan ang paniniwala ng lahat ng tao. I'm good. Hindi naman ako nagsusugal, hindi naman ako nagnanakaw. Pero alam niyo ba ang sabi ng Bible? Makinig kayo ha. Babasahin ko sa inyo ang Romans chapter 3. Okay? Romans chapter 3 verses 10 to 18. There is none righteous, not even one. All have turned aside, and together they have become useless. There is none who does good. There is not even one. Kaya, wag niyo i-exempt ang inyong sarili. Ay, hindi, ako mabait naman ako eh. Yun ang palagi mo sa sarili mo. Okay? Their throat is an open grave. Hindi po ba? Tingnan po ninyo ha. With their tongues, they keep deceiving. The poison of us is under their lips, and whose mouth is full of cursing and bitterness. Hindi po ba ganyan tayo? Kabilis natin mag-judge sa mga situation. Kabilis natin mag-judge. Minsan nakakalimutan natin yung sarili natin eh. Sinner din tayo eh. Di ba? Kabilis natin mag-comment. At minsan, ang dami natin mga prejudices sa buhay natin. Their feet are swift to shed blood, destruction and misery are in their paths, and the path of peace they have not known, and there is no fear of God before their eyes. This is a declaration of truth about the depravity of man. Walang isa man sa atin ang nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Wala. Kaya nga, mga kapatid, bakit tayo kinonsider na good? Hindi tayo good by naturally. But why ang Diyos itinuring niya tayong good? Because of the Lord Jesus Christ. He died for our sins to save us from our lawless deeds. Lahat tayo transgressors eh. Lahat tayo lawless. Christ died for our sins at yung ating kasalanan ay nai-impute sa Kanya. At yung Kanyang righteousness ay nai-impute sa atin. Yun ang reason kung bakit tayo naging good ngayon. Yung goodness natin ay hindi galing sa atin naturally. It is imputed from the Lord Jesus Christ through faith. Amen? Ang common mistake sa mga nagpapaliwanag ng parable na to, akala nila, kaya nila mag-bear fruit by themselves naturally. No. It is the Holy Spirit who enables us to bear fruit. Kitang-kita mo yan may parable ng the vine and the branches. God the Father actively working sa vine. We are the branches. Si Jesus ang pinaka-vine. At ang Holy Spirit, siya yung nagdadala ng mga benefits ni Christ papatungo sa mga branches. Nagtatrabaho ang Trinity God sa atin upang tayo mamunga. Hindi natin kaya mamunga by ourselves. We are dead. We are barren. Amen po ba? God made us good because of Christ. In Christ, He made us righteous. The Spirit gave us understanding, the ability to see the kingdom of God, and strength to obey and persevere. It is God's gift.
yung righteousness, yung salvation, yung eternal life, yung faith, pati repentance natin is God's gift. Walang nanggaling sa atin naturally. So that no one should boast. Kasi ang tao, palalo siya. Mayabang lang siya. Upang walang makapagmalaki kahit isa man sa atin. Pag alam mo yung katotohanan, kaya nga maiyak ka eh. Makikita mo na, sino ako para kahabagan ng Diyos na maibilang ako rito? We do not deserve it. Ngayon, ang ilan sa atin namumunga na. Sa tingin nyo ba nangyari yan dahil ikaw magaling ka? No. It is the work of the triune God sa iyong buhay. Some 30, some 100-fold, and some 60. Depending kung ano yung binigay ng Holy Spirit sa atin. Kaya nga kung hindi mo nakikita yung trabaho ng Holy Spirit and you interpret this, that is the greatest error. Amen po ba? So that no one should boast. Binigyan lang, alam nyo ba, ang puso natin corrupted. Binigyan lang tayo ng Diyos ng bagong puso. Alam nyo ba yung spirit natin, rebellious talaga yan eh. Pero binigyan tayo ng Diyos ng bagong espiritu. At it was written in Ezekiel chapter 36. At dito tayo mag-i-end. Sabi niya, then I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean. I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. Sapagkat ang puso natin punong-puno ng idols. I will give you a new heart. So nakita nyo, no? And I put a new spirit within you, and take what? Take away what? The heart of stone. Ganyan dinidescribe ng Bible, puso natin. Pusong bato. Di ba may kantang ganyan? Pusong bato. Yan tayo. Tinanggal ng Panginoon at binigyan tayo ng bagong puso. Out of your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgments and do them. Pati nga yung pag-obey ng law eh. Akala mo ba kaya mong i-obey ang law without the Holy Spirit? Yan ang espiritu ng mga Pharisees. Pinagmamalaki nila na kaya nilang ikip ang law without the Holy Spirit. That is Pharisaism. Kaya nga ang gospel ay dumating sa atin upang ipakita yung failure natin, yung kahinaan natin na makalakad sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang remedy ng Diyos, ibinigay ang Holy Spirit upang tulungan tayo na makalakad sa Kanyang kautusan. Kasi alam niya na hindi natin kaya. Amen po ba? And that is the gospel. Tinulungan tayo ng Diyos sa ating kahinaan. Tinulungan niya tayo na maging good, bagamat we do not deserve it. It is a wonderful thing to ponder in our hearts. Amen po ba? Tayong lahat ay tumayo and let us pray. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa biyaya mo sa amin sa araw na to. Salamat po, O Lord God, na kami ay hindi karapat-dapat. Walang sino man sa amin dito ang karapat-dapat sa iyong pagkalinga. Pero Lord, ikaw ay nag-act according to your goodness, according to your loving kindness, according to your faithfulness, according to your compassion. Kinahabagan mo kami at binigyan mo kami ng bagong pagkatao, bagong puso, bagong espiritu, upang kami ay makapamunga. Lahat ng meron kami, O Lord, sa ngayon, ay kinikilala namin na nagmula sa iyo. Ikaw ang aming buhay, ang aming kabanalan, ikaw ang aming katuwiran, ikaw ang aming kalakasan na makasunod sa iyong mga pamantayan. Ikaw ang aming karunungan, ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming buhay, at lahat-lahat sa aming kinabukasan ay nasa iyong mga kamay. Kinikilala ka namin, Panginoon. Kahabagan mo nawa kami at pagpalain mo kami, O Lord God, alang-alang sa banal mong pangalan. Salamat po sa iyong mensahe sa umagang ito.
and may your name be glorified in our midst. In Jesus' name, amen.